Noong binalatan ni Miguel de Leon ang pangatlong sugpo, alam ko nang hindi ko na matatagalan ang hapunan na ito. Sanay ang kanyang mga kamay. Kinurot niya ang buntot ng hipon gamit ang hinlalaki at hintuturo, at sa isang magaang na pagpisil, lumabas ang buong laman. Maputi at umuusok pa sa init. Inilagay niya ang laman ng hipon sa platito ng babaeng nasa kanan niya. Ang kanyang mga kilos ay banayad, na para bang nag-aalaga ng isang mahal na reyna. Si Katrina Reyes, ang kanyang sekretarya at malayong pinsan. Kinuha niya ang hipon at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay kumurba na parang buwan. "Naku, Sir Miguel, masyado ka namang maalaga. Kaya ko naman po," sabi niya. Ngunit habang nagsasalita, hindi tumigil ang kanyang kamay. Kinuha niya ang hipon at isinubo. Nasa kaliwa ako ni Miguel, at sa pagitan namin ay ang aming 6 na taong gulang na anak na si Sofia. Si Sofia. Suot niya ang pink na princess dress na pinili ko para sa kanya, na may laso sa buhok na perpektong nakalagay. Ang kanyang maliliit na kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Kanina pa niya pinapanood ang kanyang ama na magbalat ng hipon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aasam, isang uri ng pananabik na tanging sa mga bata mo lang makikita. Ngunit hindi siya nagsalita dahil alam niyang allergic siya sa hipon. Bawal kahit hawakan. Ito ang main table sa charity gala ngayong gabi, kung saan nakaupo ang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Mahina ang mga ilaw, marahan ang musika. Ang lahat ay tila desente at kontrolado. Matapos balatan ni Miguel ang pang-apat na hipon, itinulak niya ang mga balat at ulo sa kaliwa niya, diretso sa harap ni Sofia. Ang bunto ng mga balat ng hipon na may sarsa at tira-tira ay nakapatong ngayon sa puting platito sa harap ng aking anak. Ang pula at puti nito ay isang malagim na kabalintunaan sa kanyang pink na bestida at laso. "Sophie," sabi ni Miguel nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay kaswal na parang sinasabi lang na maganda ang panahon. Nasa balat ang pinakamaraming calcium. "Huwag mong sayangin. Bihira kang makakain ng ganito kasariwa. Magpasalamat ka sa tita Katrina mo." Ang kamay ko ay nanigas sa ere. Huminto ang lahat sa mesa sa loob ng 1 segundo. Ang Vice President ng Chamber of Commerce sa tapat namin, si Ginoong Ocampo, ay nanigas ang kamay na may hawak na chopsticks. Ang kanyang asawa ay bahagyang bumuka ang bibig at nagsara muli. Ang pag-aalinlangan kung dapat ba siyang magpanggap na walang narinig ay bakas sa kanyang mukha. Si Katrina, sa kabilang banda, ay hindi man lang nailang. Nginitian pa niya si Sofia. Ang bait-bait naman ni Sophie. "Hati tayo sa hipon ko, ha?" Hati raw sa balat ng hipon ng anak ko. Iyon ba ang tawag niya sa paghahati? Yumuko si Sofia at tiningnan ang bunto ng basura sa harap niya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bestida. Hindi siya umiyak o nag-iskandalo. Tumingala lang siya sa akin, gumalaw ang mga labi, at bumulong na halos hindi marinig. "Mommy, am I not a good girl?" Bumaon ang mga kuko ko sa aking palad. Masakit, pero hindi kasing sakit ng puso ko. Hindi ito bigla ang sakit. Ito ay sakit na naipon sa paglipas ng panahon. Parang isang karayom na tumutusok sa iyo araw-araw. Akala mo kaya mong tiisin, pero pagkatapos ng 3 taon, malalaman mong bulok na pala ang buong kamay mo. Tiningnan ko ang gilid ng mukha ni Miguel. May sinasabi na siya kay Katrina tungkol sa schedule nila sa susunod na linggo. Hindi man lang niya sinulyapan si Sofia. 3 taon na ang nakalipas, ipinagbabalat din ako ng lalaking ito ng hipon. Noong nagsisimula pa lang siya, at ang kumpanya niya ay wala pang laman. Lahat ay umasa sa mga yaman at koneksyon na iniwan sa akin ng aking ama. Noon, sabi niya, "Mahal, pagod ka na. Magpahinga ka na lang sa bahay. Ako na ang bahala sa lahat." Naniwala ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa pagpapatakbo ng kumpanya at naging ginang de Leon sa loob ng 3 taon. Para suportahan ang imahe niya bilang isang asawang may mabuting asawa at ina, tinanggihan ko ang lahat ng imbitasyon sa mga industry forum. Pinalitan ko ang lahat ng aking corporate attire ng mga simpleng bestida. Ang aking social media ay puno lang ng mga larawan ng anak ko at ng kusina. Akala ko, isang tahanan ang aking itinatayo. Nagkamali ako, isang malaking kahungkagan pala. "Mommy," muling tawag ni Sofia. Bumalik ako sa aking sarili at nginitian siya. Itinulak ko ang plato ng mga balat ng hipon at pinunasan ang mesa sa harap niya. "Hindi anak, hindi ikaw ang may mali. Nagkamali lang si Daddy." Pagkatapos, kinuha ko ang aking kupita ng red wine. Malamig ang alak,
May namumuong hamog sa gilid. Tumayo ako, dahan-dahan, halos payapa. Sa wakas, lumingon si Miguel. Nakita niya ang hawak kong kopita at kumunot ang noo. Anong ginagawa mo? Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa kanya. Sa harap ng lahat, ibinuhos ko ang laman ng kopita ng malamig na red wine mula sa tuktok ng kanyang ulo. Dumaloy ang alak sa kanyang noo, ilong, at baba at binasa ang kanyang mamahaling custom-made suit. Nag-iwan ito ng malaking mancha ng maitim na pula sa kanyang puting polo, na parang dugo. Ganap na tumahimik ang lahat. Pati ang background music ay parang pinindot ang pause button. Natigilan si Miguel sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, namula ang kanyang mukha na parang atay ng baboy. Aurora Santos, nababaliw ka na ba? Bigla siyang tumayo. At ang upuan ay gumawa ng matinis na tunog sa sahig. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nang tumama ang sampal sa kaliwang pisngi ko, umugong ang aking ulo, parang may 1,000 bubuyog sa loob ng aking tainga. Lumingon ako at nalasahan ang kalawang sa aking bibig, pero hindi ako natumba. Matatag akong nakatayo. Miguel de Leon. Lumingon ako sa kanya. Ang boses ko ay kalmado na kahit ako ay nagulat. Allergic ang anak mo sa hipon. Sinabi ko na sa'yo, yan ang higit sa 20 beses. Ang kamay niya ay nakabitin pa rin sa ere. May bahid ng pagkakasala sa kanyang mukha, ngunit panandalian lang. Kung hindi ako nakatitig sa kanya, hindi ko ito mapapansin. At ang pagkakasala na iyon ay agad na napalitan ng matinding galit. Isang balat ng hipon lang. Gaganyan ka na? Ang daming nakatingin. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ang kanyang mukha. Ang palagi niyang iniisip ay ang kanyang mukha, hindi ang buhay ng kanyang anak. Talaga ba? Sabi ko. Yumuko ako. Kinuha ang plato ng mga balat ng hipon sa harap ni Sofia at ibinuhos ang lahat sa kanyang mamahaling suit. Ang mga balat at sarsa ay dumaloy sa kanyang dibdib. Ang ilan ay sumabit sa kanyang bulsa. Binitawan ko ang plato. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Dahil naniniwala kang napakasustansya niyan, hinawakan ko ang kamay ni Sofia at tiningnan ang kanyang takot na mukha. Ang puso ko'y parang pinipiga. Ikaw na ang makinabang. Binuhat ko si Sofia at tumalikod. Sa likuran ko, narinig ko ang pigil na sigaw ni Miguel. Aurora Santos! Bumalik ka dito! Subukan mo lang. Hindi ako lumingon. Ang aking mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig, bawat hakbang ay matatag. Niyakap ako ni Sofia sa leeg. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking balikat at bumulong. Mami, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Nandito si Mami. Nang makarating kami sa labasan ng banquet hall, huminto ako saglit. Hindi dahil nag-aalinlangan ako. May naalala lang ako. Noong papasok ako, nakita ko sa registration table ang isang flower arrangement na may nakasulat na handog ni na Miguel de Leon at Ginang Aurora Santos. Ginang. Hemp. Nang buksan namin ang pinto, malamig ang hangin sa labas. Dahan-dahang nawala ang init ng sampal sa aking pisngi. Naghihintay ang driver sa parking lot. Inilagay ko si Sofia sa car seat at ikinabit ang seatbelt. Namumula ang kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Ganyan ang batang ito mula pa noong maliit. Kahit nasasaktan, hindi umiiyak. Tinitiis lang niya. Katulad ko. Bago ko isara ang pinto ng kotse, bigla niyang hinawakan ang aking manggas. Mami. Sa susunod, hindi na po tayo kakain kasama si Papa, di ba? Lumuhod ako para magkapantay kami. Sa kanyang mga mata, wala na ang inosenteng saya ng isang 6 na taong gulang. Tanging isang maagang pagkamulat at pag-iingat. Kumirot ang ilong ko, pero hindi ko ipinakita sa kanya. Oo anak, sabi ko. Habang papalayo ang sasakyan sa hotel, tumunog ang aking telepono. Si Miguel. Nireject ko ang tawag. Tumawag ulit. Nireject ko ulit. Sa pangatlong beses, pinatay ko na ang telepono. Ang mga ilaw ng lungsod ay parang isang ilog na kumikinang na umaatras sa aming likuran. Tulog na si Sofia sa likod. Ang kanyang paghinga ay mahina at payapa. Nakatitig ako sa daan. Ang isip ko ay magulo ngunit malinaw. Kakaibang pakiramdam. Parang isang buhol na 3 taon kong pinroblema ay bigla na lang pinutol. Sa sandali ng pagputol, hindi ginhawa ang naramdaman ko, kundi isang malaking kahungkagan. Sa loob ng 3 taon, niloloko ko lang pala ang sarili ko. Sinasabi sa sarili na busy lang siya, hindi sa wala siyang pakialam.
Sinasabi sa sarili na trabaho lang si Katrina. Hindi talaga sila. Sinasabi sa sarili na hindi lang siya marunong magpakita ng pagmamahal kay Sofia, hindi dahil ayaw niya sa anak naming babae. Ngayong gabi, ang isang platong balat ng hipon ang sumira sa lahat ng kasinungalingan. Halos 11:00 na ng gabi, nang makarating kami sa bahay. Dinala ko si Sofia sa kanyang kama, pinalitan ng pantulog, at inayos ang kanyang kumot. Sa pagitan ng pagtulog at paggising, hinawakan niya ang aking daliri at ayaw bitawan, may binubulong na hindi ko maintindihan. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama, hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Paglabas ko ng kwarto, sumandal ako sa pader ng pasilyo at huminga ng malalim. Pagkatapos, binuksan ko ang aking telepono. 23 missed calls, lahat galing kay Miguel, at 7 text messages, hindi ko binuksan. Mula sa preview, alam ko na ang nilalaman. Nababaliw ka na ba? Umuwi ka na? Itigil mo na to. I-clear ko ang lahat ng notifications at binuksan ang isa pa. Isang account na 3 taon ko nang hindi binubuksan. Ang aking personal na workspace. Ang interface ay pareho pa rin. Madilim na kulay abo. Sa itaas na kaliwang sulok, may maliit na text. Sandugo Core Architecture. Pinakamataas na antas ng autoridad. Aurora Santos. Ako mismo ang nagtayo ng sistemang ito. Ang buong financial architecture, risk control model, at supply chain management ng kumpanya ni Miguel ay ako ang nagdisenyo bago kami ikasal. Nang ako'y tumalikod, hindi ko na lang pinakialaman ang pang-araw-araw na operasyon, pero ang pinakamataas na antas ng access ay hindi ko kailanman isinuko. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa kanya. Dahil ugali ko nang laging mag-iwan ng alas para sa sarili ko. Sa mundo ng investment banking, hindi mo ilalagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Hindi ito plano. Ito ay likas na ugali. Tiningnan ko ang mga pinakabagong financial statement. Kumunot ang noo ko. 3 taon na ang nakalipas nang iwan ko ito. Ang taunang kita ng kumpanya ay $400 million, na may net profit margin na 12%. Ngayon, ang kita ay umabot sa $750 million. Pero ang net profit margin ay bumagsak sa 4%. Saan napunta ang pera? Binuksan ko ang mga detalye, isa-isa kong tiningnan. Sa 3 pahina, nakita ko ang isang Special Administrative Assistant Allowance, 1 million bawat buwan, 2 taon ng tuloy-tuloy. Ang tumatanggap? Katrina Reyes. Nagpatuloy ako. President's Special Representation Fund, 50 million sa 1 taon, hindi malinaw kung saan napunta. Brand Strategy Consultant Fee. Ang kinontratang kumpanya ay isang shell company na 6 na buwan pa lang nakarehistro. Ang may-ari, kapatid ni Katrina Reyes. Binasa ko ang bawat pahina. Ang daliri ko ay mas mabilis na dumudulas sa screen. Hindi galit, isang malamig at propesyonal na kalinawan. Hindi lang ako pinagtaksilan ni Miguel sa emosyonal na aspeto, sistematiko niyang nilulustay ang kumpanya, at 30% ng kumpanyang ito ay akin. Isinara ko ang app at binuksan ang aking contacts. Nahanap ko ang isang pangalan na 3 taon ko nang hindi kinakausap, Attorney David Cruz. Si David ay ang aking kanang kamay noong nasa investment banking pa ako. Ngayon ay partner na siya sa pinakamalaking law firm sa Makati. Nag-type ako ng mensahe. Dave, may oras ka ba bukas ng umaga? May kaso akong gustong ipakonsulta sa'yo. Pagkatapos ng 3 segundo, dumating ang sagot. Ma'am Aurora, buhay ka pa pala. Akala ko nag-retire ka na. Napangiti ako at nag-type. Hindi nag-retire. Natulog lang ng 3 taon. Ngayon, gising na. Bukas, 9 a.m. sa opisina ko. Kahit anong oras mo gusto, darating ako para sa'yo. Ibinaba ko ang telepono at naligo. Habang dumadaloy ang mainit na tubig sa aking katawan, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. 32 taong gulang. Maayos pa ang balat. Medyo pumayat dahil sa pag-aalaga ng bata sa loob ng 3 taon. Pero andoon pa rin ang dati kong anyo. May bahagyang pamumula pa sa kaliwang pisngi ko. Ang alaala ng sampal ni Miguel. Hinawakan ko ang marka. Hindi na masakit. O sabihin na nating hindi na ito ang uri ng sakit na magpapaiyak sa'yo. Ito ay isang paalala. Isang paalala kung ano ang halaga ng paggising. Pinatay ko ang ilaw at humiga. Matagal akong nakatitig sa kisame. 14 a.m. Umilaw muli ang telepono ko. Hindi si Miguel. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako, pero binuksan ko. Isang linya lang.
Ma'am Aurora, okay ka lang po ba? Kung kailangan nyo ng tulong, tawagan nyo lang ako. Liam Castillo, Liam Castillo. Hindi pamilyar ang pangalan, pero kilala bilang isang bagong bituin sa venture capital. Sa mga nakaraang taon, naging tanyag siya. Di umano'y namamahala ng bilyon-bilyong pondo. Nakita ko ang interview niya sa isang magazine. Bata pa, mga 28 o 28. Malalim ang mga mata, matalas ang tingin. Pero hindi ko matandaan na nagkaroon kami ng ugnayan. Paano niya nakuha ang numero ko? At paano niya nalaman ang nangyari sa akin ngayong gabi? Tinitigan ko ang text sa loob ng 2 minuto. Hindi ako sumagot. Pinatay ko ang telepono at ipinikit ang mga mata. Kahit sino pa siya, isa lang ang mahalaga ngayon. Alisin ng tuluyan si Miguel de Leon sa buhay namin ni Sofia. Kinaumagahan, 6 a.m., ginising ako ni Sofia. Mami, Mami! May halong iyak ang kanyang boses. Agad akong napabangon. Anong nangyari, anak? Itinaas niya ang kanyang kaliwang braso. Puno ito ng mapupulang pantal. Nakakakilabot tingnan. Umikot ang mundo ko. Hindi niya kinain ang hipon kagabi, pero tumalsik ang sarsa sa kanyang bestida. At pinunasan niya ito ng kanyang kamay. Contact dermatitis. Binuhat ko siya at tumakbo palabas. Kinuha ang bag, susi ng kotse, at binalot siya sa jacket. Lahat ng kilos ay mabilis at walang pag-aalinlangan. 7:03 a.m. nang makarating kami sa Children's Hospital. Tiningnan lang ito ng doktor sa ER at sinabing, allergic reaction. Kailangang obserbahan kung magdudulot ng asthma. Nagkaroon na ba siya ng allergic asthma dati? Tanong ng doktor. Opo, nanginginig ang boses ko, pero pinilit kong isalaysay ang kasaysayan ng allergy ni Sofia. Sweruhan muna natin at obserbahan, sabi ng doktor. Huwag masyadong mag-alala, balat lang naman ang apektado sa ngayon. Walang sintomas sa paghinga, pero para sigurado, iwan muna natin siya for observation for half a day. Nakaupo ako kasama si Sofia sa observation room. Nakakabit ang IV sa kanyang maliit na kamay. Ang kanyang katahimikan ay nakakadurog ng puso. Mommy, masakit po. Bulong niya. Alam ko, anak. Mawawala din yan agad. Hinalikan ko ang kanyang noo. Pinipilit na maging kalmado. Pero nanginginig ang aking kamay. Itinago ko ang isa kong kamay sa likod. Nangingitim ang mga buko sa higpit ng aking kamao. Miguel de Leon. Lahat ng utang mo sa anak mo, isusumbat ko sa iyo isa-isa. 9:30 a.m. Naging stable na ang kondisyon ni Sofia. Halos nawala na ang mga pantal. Sabi ng doktor, pwede na siyang umuwi mamayang hapon. Tinawagan ko ang yaya namin para samahan siya sa ospital habang ako ay dumiretso sa law firm ni David. Nang makita ako ni David, halata ang gulat niya. Ma'am Aurora, anong nangyari sa'yo? Napunta ang tingin niya sa hindi pa gaanong nawawalang marka sa kaliwang pisngi ko. Mahabang kwento, inilagay ko ang USB sa kanyang mesa. Nandyan ang financial data ni Miguel sa loob ng 3 taon. Gusto kong makipaghiwalay. Gusto ko ng kustodiya sa anak ko. At gusto kong mabawi ang 30% kong shares. Buo. Bukod pa riyan, umupo ako sa tapat niya at inusog ang upuan. Tulungan mo akong imbestigahan ang Laguna brand strategy. Ang may-ari ay kapatid ni Katrina Reyes. Hinala ko, isa itong kumpletong kadena ng money laundering. Tiningnan ako ni David at dahan-dahang ngumiti. Hindi ito ngiti ng awa, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay nakitang bumalik na ang kanyang amo. Ma'am! Binuksan niya ang USB. Sa totoo lang, 3 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Sumandal ako sa upuan at huminga ng maluwag. Huwag mo na akong tawaging ma'am, sabi ko. Tawagin mo na lang akong Aurora. Isa na lang akong ordinaryong babae na may anak at gustong makipaghiwalay. Naku po, sabi ni David habang abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Ang isang ordinaryong babae ay hindi mag-iingat ng pinakamataas na system access pagkatapos ng 3 taong pagre-retiro. Isa kang superhero na nakapantulog. Hindi ako sumagot. Hindi ko naman itinuturing ang sarili ko bilang isang bayani. Isa lang akong hangal na babae na ngayon lang lubusang naintindihan ang isang bagay. Ang isinuko ko noon ay hindi lang ang pamamahala ng isang kumpanya. Isinuko ko ang manibela ng buong buhay ko. At ngayon, babawiin ko ito. Paglabas ko sa opisina ni David, may 40 na mensahe mula kay Miguel sa aking telepono. Tumayo ako sa hagdanan ng law firm, nakakasilaw ang sikat ng araw.
Ginulo ng hangin ng Oktubre ang aking buhok. Binasa ko ang bawat isa. Ano ba talaga ang gusto mo? Yung nangyari kagabi, kalimutan na natin. Umuwi ka na. May dinner meeting mamaya, kailangan kasama kita. Aurora Santos, bingi ka ba? Sige, kung ayaw mong umuwi, hindi ko babayaran ang tuition ni Sofia ngayong buwan. Ang huling mensahe ay ipinadala ngayong umaga, 7 a.m. Kapag nag-isip ka na, umuwi ka. Hindi naman ako narasonable. Hindi narasonable. Tinitigan ko ang mga salitang iyon sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, lumabas ako sa chat nang hindi nagre-reply kahit isang bantas. Habang papunta sa ospital para sunduin si Sofia, may tumawag. Si Katrina. Tinaasan ko siya ng kilay at sinagot. Ate Aurora. Ang boses ni Katrina ay matamis na parang pulot. Ang pilit na pagiging malapit ay nagdulot ng kilabot sa aking likod. Yung nangyari po kagabi. Buong gabi pong hindi nakatulog si Sir Miguel sa galit. Naaawa po ako sa kanya. Kung gusto niyo po, ako na ang mamagitan. Pamilya pa rin naman po tayo. Pamilya? Halos mabitawan ko ang manibela. Ang boses ko'y tamad. Katrina, alam ba ni Miguel na tumatanggap ka ng E1 million na special allowance kada buwan? Natahimik ang kabilang linya sa loob ng 1 segundo. Agad siyang bumalik sa normal na tono. Ate Aurora, ano pong sinasabi niyo? Performance bonus ko po yon. Personal na inaprubahan ni Sir Miguel. Pinutol ko siya. Kung ganon, yung Laguna brand strategy, personal din bang inaprubahan ni Sir Miguel? Ang kapatid mo, kumikita ng E50 million sa isang taon bilang consultant. Anong klaseng konsultasyon ang ginawa niya? Mas matagal ang katahimikan ngayon. Naririnig ko ang pagbabago sa ritmo ng kanyang paghinga sa kabilang linya, mula sa normal ay naging mabilis na paghinga. Ate Aurora, nawala ang tamis sa kanyang boses, napalitan ng isang bagay na mas pamilyar sa akin. Hubad na pagbabantay. Ano po ang gusto niyong mangyari? Wala naman. Isang kamay ko lang ang gamit sa pagmamaneho papasok sa parking ng ospital. Pinapaalalahanan lang kita. Sa susunod na gusto mong maging tagapamagitan, siguraduhin mo munang malinis ang sarili mong bakuran. Pinatay ko ang tawag nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Dahil hindi kailangan. Sa mga taong tulad ni Katrina, sayang lang ang oras sa pakikipag-usap ng maayos. Kailangan mo lang ipakita na may hawak kang kutsilyo at kusa siyang aatras. Kung ano ang gagawin niya pagkatapos, bahala na siya. Hapon na nang makalabas si Sofia sa ospital. Halos wala na ang mga pantal. Nagbigay ang doktor ng maraming paalala. Pauwi, dumaan kami sa isang dessert shop. Nakadungaw siya sa bintana, matagal na nakatingin, pero hindi nagsasalita. Ihininto ko ang sasakyan. Anong gusto mo? Lumingon siya. Kumislap ang mga mata, pero mabilis na nawala. Mami, sabi po ni Daddy, nakakataba ang matatamis. Pangit daw po, parang may pumilipit sa puso ko. Isang 6 na taong gulang na babae, kahit pagkain ng cake ay kailangang isaalang-alang ang sasabihin ng ama. Tinanggal ko ang seatbelt at lumabas. Halika anak. Ngayon, ililibre ka ni Mami ng pinakamalaking strawberry cake. Tunay na kumislap ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay nagparamdam sa akin na kahit dumaan pa ako sa nagbabagang apoy, gagawin ko. Gabi na nang makauwi kami. Kaliligo lang ni Sofia nang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, si Miguel, nakasuot ng malinis na casual na damit, maayos ang buhok, may dalang isang bag ng prutas. Kung hindi lang sa marka ng sampal sa aking mukha siyang isang mabuting asawa na kararating lang galing trabaho. Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Ang kanyang tono ay bihira kong marinig malambot. Hindi ako umalis sa pinto. Dito na lang. Huminga siya ng malalim, na para bang pinipigilan ng galit. Yung kahapon, kasalanan ko. Hindi ko naisip na allergic pala si Sofia sa hipon. Hindi naisip? Mahigit 20 beses ko nang sinabi sa kanya. May iba ka pa bang sasabihin? Kinagat niya ang labi at inabot ang bag ng prutas. Sige na, huwag ka nang magalit. Bukas, may mahalagang financing meeting sa kumpanya. Kailangan kita. Teka, hindi ko kinuha ang prutas. Nandito ka ba para humingi ng tawad o para humingi ng tulong? Nanigas ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, bumalik ang Miguel na kilala ko. Kumunot ang noo, sumimangot. Ang inis na bakit ba ang hirap mong kausapin ay nanggagaling sa kaibuturan niya. Aurora, pwede ba? Huwag kang masyadong maarte. Isang balat ng hipon lang, pinalaki mo pa? Ang daming nakatingin kagabi sa kahihiyan ko. Ang anak mo ay dinala sa emergency room kaninang umaga. Pinutol ko siya.
Natigilan siya. Allergic reaction. 3 oras siyang sinuweruhan. Bumuka ang kanyang bibig, na parang may sasabihin, pero walang lumabas. Tiningnan ko siya, naghintay ng 3 segundo. Sa 3 segundong iyon, pwede siyang magsabi ng sorry, pwede siyang magsabi ng pupuntahan ko siya ngayon, pwede siyang magsabi ng kahit anong dapat sabihin ng isang ama. Pero wala. Ang sinabi niya ay, okay na ba siya ngayon? Mabuti kung ganon. Yung financing meeting bukas, isinara ko ang pinto. Blag. Isang malutong at direktang tunog. Pagkatapos, narinig ko siyang sumuntok sa pinto. Aurora Santos, ikaw tumalikod ako at naglakad papasok para tingnan kung tapos nang maligo si Sofia. Ang ingay sa labas ay huminto rin. Umalis na siya. Nang lumabas si Sofia mula sa banyo na nakasuot ng bathrobe, nakaupo ako sa sofa at tulala. Umakyat siya sa aking kandungan, ang basang buhok niya ay dumampi sa aking braso. Mami, si Daddy po ba yon? Oo. Binisita niya po ba ako? Yumuko ako at tiningnan ang kanyang mga mata. May pag-asa doon, kahit na marahil ayaw niyang aminin. Ayokong magsinungaling sa kanya, pero ayoko ring sa edad na 6 ay mawalan na siya ng pag-asa sa kanyang ama. Binisita ka niya, sabi ko, pero naliligo ka na, kaya babalik na lang daw siya sa ibang araw. Ah, okay po. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking dibdib at hindi na nagsalita. Kinagabihang iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil kay Miguel, dahil may isang bagay na umiikot sa isip ko. Ang financing meeting bukas. Pumunta siya dito hindi dahil nagsisisi siya sa nangyari. Pumunta siya dahil may financing meeting at kailangan niya ako. Bakit niya ako kailangan? Dahil ang gustong makita ng mga investor ay hindi si Sir Miguel, kundi ang technical architecture partner ng kumpanya. Ako, sa loob ng 3 taon, si Miguel ang kumakatawan sa kumpanya sa labas. Pero sa tuwing may malalimang usapan tungkol sa teknolohiya, laging tinatanong ng mga investor, nasaan si Aurora Santos? At lagi niyang sinasabi, may sakit ang asawa ko, nagpapahinga sa bahay, o ako na ang bahala sa parteng yan. Kadalasan, nakakalusot siya, pero mukhang hindi na ngayon. Binuksan ko ang computer at sinearch ang mga investment firm na nakikipag-ugnayan sa kanila. Nang makita ko, natigilan ako. Ang lead investor ay Cunyo Capital. Ang founder ng Cunyo Capital ay si Liam Castillo, yung nag-text sa akin kagabi. Nagkataon lang? Hindi ako naniniwala sa mga pagkakataon, pero hindi ito ang oras para alamin yan. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Kinaumagahan, 9 a.m., hindi ako pumunta sa opisina ni Miguel. Pumunta ako sa Securities and Exchange Commission, SEC. Bilang co-founder at may-ari ng 30% ng shares, formal akong nagsampa ng shareholder inspection rights application na humihiling na makuha ang kumpletong financial records ng kumpanya sa nakalipas na 3 taon, mga board resolution, at lahat ng approval documents para sa external investments. Ito ay karapatan ko sa ilalim ng batas. Hindi kailangan ng pahintulot ni Numan. Pagkatapos, nagmaneho ako papunta sa opisina. 3 taon na akong hindi nakapunta. Lumipat na sila sa bagong lokasyon, sa pinakamahal na gusali sa BGC, 2 buong palapag. Ang lobby ay puno ng marmol at salamin. Ang receptionist ay nakaunipormeng itim. Mukhang napakagara. Nakasuot ako ng itim na bodycon business dress. Pagpasok ko, tiningnan ako ng receptionist at ngumiti ng propesyonal. Good morning, ma'am. Sino po ang hinahanap nyo? Hindi niya ako kilala. Tama lang, marahil ay wala na ang mga lumang empleyado. Hinahanap ko si Miguel De Leon. Sabi ko, may appointment po ba kayo? Medyo puno po ang schedule ni Sir Miguel ngayon. Hindi kailangan ng appointment. Inilabas ko ang isang business card mula sa aking bag at inilagay sa mesa. Ako si Aurora Santos, ang co-founder ng kumpanyang ito. Tiningnan ng babae ang business card. Nagbago ang kanyang mukha. Halatang alam niya ang pangalan, pero hindi pa niya nakikita ang tao. Ma'am! Ma'am! Aurora! Sandali lang po. Tatawagan ko lang po. Huwag mo nang tawagan. Nilagpasan ko ang front desk at dumiretso sa elevator. Narinig ko ang nag-aalalang boses ng babae sa likod ko. Ma'am! Ma'am! Sandali lang po. Nasa meeting po si Sir Miguel. Hindi ako huminto. Pagbukas ng pinto ng elevator sa 17th floor, isang malawak na pasilyo ang sumalubong sa akin. Sa dulo,
Ang opisina ng presidente. May ilang empleyado na dumaan, at lahat sila ay natigilan nang makita ako. May ilan na nakakilala sa akin, at ang kanilang ekspresyon ay naging kakaiba, na parang isang alamat na biglang nagkatotoo. Pagdating ko sa labas ng opisina ng presidente, nakaupo si Katrina sa kanyang desk. Nang makita niya ako, bahagyang nanginig ang hawak niyang tasa ng kape, pero mabilis siyang nakabawi, tumayo, at ngumiti ng matamis. Ate Aurora, bakit po kayo naparito? Nasa meeting po si Sir Miguel sa loob kasama ang mga investor. Tabi, hindi ko siya tiningnan. Ang tingin ko ay lampas sa kanya, diretso sa nakasarang pinto. Nanigas ang ngiti ni Katrina. Agad siyang humarang sa pinto. Ate Aurora, kasi po, tiningnan ko siya mula sa itaas. Dahil sa takong ko, mas matangkad ako sa kanya. Hindi ako nagalit o sumigaw. Tiningnan ko lang siya gamit ang tingin na ginamit ko para talunin ang maraming kalaban sa negotiation table. 3 taon na ang nakalipas. Katrina Reyes, mahina ang boses ko. Pinipigilan mo ba ako? Gumalaw ang kanyang lalamunan. Sa segundong iyon, siguradong mabilis na nag-iisip ang utak niya. Tinitimbang ang kahihinatnan kung lalabanan niya ako. Pagkatapos, tumabi siya. Itinulak ko ang pinto. May 7 o 8 tao sa loob. Si Miguel ay nasa gitna, nakasuot ng magandang suit at nagsasalita habang nakaturo sa projector. Sa kabilang dulo ng mesa, may 3 taong hindi ko kilala. Malamang ay mga kinatawan ng mga investor. Pagpasok ko, lahat ng tingin ay napunta sa akin. Huminto ang pagsasalita ni Miguel. Ang kanyang ekspresyon, sa loob ng kalahating segundo, ay nagbago mula sa gulat, sa galit, at sa pilit na pagpipigil. Aurora, pilit siyang ngumiti. Bakit ka nandito? Nagmi-meeting kami. Alam ko kung anong meeting yan. Lumapit ako sa mesa, inilagay ang aking bag, at umupo sa isang bakanting upuan. Pagkatapos, tiningnan ko ang 3 investor. Ngumiti ako at inilahad ang aking kamay. Hello, ako si Aurora Santos. Ang co-founder at chief technical architect ng kumpanyang ito. Ang nasa gitnang lalaki ay halatang nakahinga ng maluwag, na para bang matagal na niyang hinihintay ang tamang tao. Tumayo siya at kinamayan ako. Ma'am Aurora, hello po. Matagal na po naming naririnig ang pangalan niyo. Ako po si Francis Gomez, Investment Director ng Cunyo Capital. Cunyo Capital, mga tao nga ni Liam Castillo. Mr. Gomez, nice to meet you. Umupo ako at tiningnan ang mga dokumento sa mesa. Saan na tayo? Itutuloy ko. Ang mukha ni Miguel ay sobrang itim na, pero hindi siya nagsalita. Hindi siya pwedeng mag-iskandalo. Sa ganitong sitwasyon, sa harap ng mga investor, mas kahiya-hiya ang makipag-away sa asawa. Sa sumunod na oras, gaya ng dati kong ginagawa 3 taon na ang nakalipas, ipinaliwanag ko ng detalyado ang core architecture ng kumpanya, ang data security model, at ang mga supply chain algorithm. Habang nakikinig si Francis, lalong kumikinang ang kanyang mga mata at madalas na tumatango. Ang mga tanong niya ay lalong lumalalim. Si Miguel ay halos hindi na makapagsalita. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, magalang ngunit matatag na ibinabalik ni Francis ang tanong sa akin. Sa parteng yan, mas maganda kung si Ma'am Aurora ang magpapaliwanag ng detalyado. Nang matapos ang meeting, personal kaming nagpalitan ng business card ni Francis. Ma'am Aurora, marami po kaming natutunan ngayon. Pag-aaralan po namin ito at para sa susunod na due diligence, kailangan po namin kayong makausap ulit, kahit kailan. Sabi ko. Nang umalis na sila Francis, kami na lang ni Miguel ang naiwan sa conference room. Nakaupo pa rin siya. Ang mukha ay kasing itim ng ilalim ng kaldero. Anong ibig sabihin nito? Ang boses niya ay nanggagaling sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Inaayos ko ang aking bag nang hindi tumitingin. Anong ibig sabihin? Kumpanya ko to. Bawal ba akong bumisita? Kumpanya mo? Ngumisi siya. Sa loob ng 3 taon, sino ang nagpatakbo nito? Sino ang nagpataas ng kita mula A400 million hanggang A750 million? Akala mo ba dahil nakapangalan sa'yo a 750 million na kita, pero 4% lang ang net profit margin, pinutol ko siya at tiningnan. Miguel de Leon, naglalaro ka ba? O nagnenegosyo? Bumuka ang bibig niya at nagsara muli. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Ang G1 million na allowance ni Katrina kada buwan, ang Ginan 50 million na nawawala sa Laguna, akala mo ba hindi ko alam? Nanlaki ang kanyang mga mata.
Iniimbestigahan mo ako? Iniimbestigahan ko ang sarili kong kumpanya. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Miguel de Leon, isang payo. Habang hindi pa ako formal na nagsasampa ng kaso, ayusin mo na ang mga butas na ginawa mo. Dahil kapag pumasok na ang mga abogado, huminto ako sa pinto. Hindi na lang butas ang tatakpan mo. Lumabas ako ng conference room nang hindi na tinitingnan ang kanyang reaksyon. Pero ramdam ko ang kanyang titig sa aking likod. Isang titig na hindi na tulad ng pagmamaliit at kawalang pakialam sa nakalipas na 3 taon. Takot. Mag-isa lang ako sa elevator. Tiningnan ko ang malabong reflection ko sa metal na pinto. Itim na business dress, maayos na ponytail, tuwid na likod. Ganito si Aurora Santos 3 taon na ang nakalipas. Hindi isang mahinhing Ginang de Leon. Ganito, paglabas ko ng gusali, muntik na akong makabangga ng isang tao. Mabilis siyang umiwas, pero kalahati ng tasa ng kape ay natapon sa aking manggas. Sorry, isang malalim na boses ng lalaki, halatang nag-aalala. Tumingala ako, isang napakatangkad na lalaki, mga 6'2", nakasuot ng dark gray na cashmere coat. Malalim ang mga mata, matalas ang panga. Pero hindi tugma sa kanyang seryosong anyo ang kanyang ekspresyon, sobrang nahihiya, parang isang batang nakabasag ng plorera ng kapitbahay. Sorry, kukuha ako ng tissue hindi. Lalabhan ko hindi. Ang ibig kong sabihin lalo siyang naguluhan at kitang-kita ang pamumula ng kanyang tainga. Isang bilyonaryong venture capitalist, nagkakagulo dahil natapunan niya ng kape ang manggas ko. Nakakatawa ang pagkakaiba. Okay lang, kinuha ko ang tissue mula sa aking bag at pinunasan ito. Hindi naman ito mamahaling damit. Nakatayo lang siya, kinagat ang labi na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Ate, Aurora, tawag niya. Mas mahina ang boses. Ako po si Liam Castillo. Natigilan ako at muli siyang tiningnan. Hindi gaanong nagkakalayo sa litrato sa magazine. Mas matangkad lang siya sa personal at mas bata. Sa malapitan, ang kulay ng kanyang mga mata ay mapusyaw, parang lawa sa taglamig. Pero ang kaba at pag-iingat sa kanyang mga mata ay hindi tugma sa titulong venture capital giant. Ikaw yung nag-text sa akin? Opo. Lalo pang namula ang kanyang tainga. Paano mo nalaman ang numero ko? Lumingon siya at lumunok, na parang nag-aayos ng sasabihin. Matagal ko na pong alam. Kakaiba ang sagot. Pero mas kakaiba ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ito tingin ng isang taong unang beses kang makita o tingin ng pakikipagkapwa-tao sa negosyo. Paano ko ba sasabihin? Parang matagal na siyang nakatingin at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong lumapit pero takot siyang makagulat kaya hindi siya masyadong lumalapit. Hindi na ako nagtanong. Hindi dahil hindi ako interesado, kundi dahil puno na ang isip ko ng ibang bagay. Wala na akong espasyo para sa mga malabong pahiwatig na ito. Mr. Castillo, umatras ako para magkaroon ng distansya. Kung tungkol ito sa financing, pwede kayong makipag-ugnayan kay Francis Gomez. Hindi po tungkol sa financing. Pinutol niya ako. Tapos parang nagulat sa sariling pagkaapurado at umatras din. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng coat. Tila may hinihigpitan sa loob. Tungkol saan? Kung ganon, yumuko siya at tiningnan ang sahig. Ang kanyang mga pilikmata ay nag-iwan ng anino sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang segundo, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Isang pulseras. Luma na, ang pulang sinulid ay kupas na, at may nakakabit na isang maliit na silver na kampanilya. Medyo yupi na ang kampanilya, na parang matagal nang laging hinahawakan. Tiningnan ko ang pulseras, at may biglang naantig sa aking isipan. Isang malayong alaala, parang isang pinto sa pinakamalalim na bahagi ng aking memorya, ang dahan-dahang binuksan. 15 taon na ang nakalipas, mahina ang kanyang boses, na parang ayaw makagambala. Ginawa mo to para sa akin. Bigla akong tumingala. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mapusyaw na mga mata ay may kakaibang kinang. Hindi ito isang nakakapasong init, kundi isang init na maingat na inilabas pagkatapos ng matagal na pagpipigil. Ate Aurora, sabi niya. Ako si Munting Isda. Munting Isda. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na biglang nagbukas ng isang bagay. 15 taon na ang nakalipas. 27 anyos ako. Nakatira sa lumang bahay ng lolo ko sa probinsya. May lumipat na pamilya sa kabilang bahay. May kasamang isang batang lalaki na hindi nagsasalita.
Lagi siyang nakaupo sa isang sulok. Ang katawan ay puno ng pasa, parang isang inabandonang hayop. Lihim ko siyang dinadalhan ng pagkain, ginawan ng pulseras, dahil lagi siyang nag-iisa. Tinawag ko siyang munting isda. Isang beses, pinagtulungan siya ng mga mas malaking bata. Sumugod ako para protektahan siya. Gasgas ang braso ko at dumugo ng marami. Tiningnan niya ang sugat ko at umiyak ng malakas. Iyon ang unang beses na narinig ko siyang magsalita. Pagkatapos, namatay si Lolo. Bumalik ako sa syudad at hindi ko na muling nakita ang batang lalaki na iyon. Ikaw! Medyo nabubulol ako. Ikaw yung! Tumango siya. Maliit lang, pero buong puso. Tiningnan ko ang matangkad na lalaking ito sa harap ko. Sinusubukang iugnay siya sa payat at tahimik na batang lalaki sa aking alaala. Hindi magkatugma, pero parang may koneksyon ang kanyang mga mata. Ang mapusyaw na kulay ng kanyang mga mata. Ganoon din ang kulay ng mga mata ni munting isda. 15 taon na, sabi ko. Medyo paos. 15 taon, isinuksok niya ulit ang pulseras sa kanyang bulsa. Maingat na parang isang pambihirang kayamanan. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko alam ang sasabihin. Magulo ang isip ko, pero may kakaibang pakiramdam. Bago ang araw na ito, pakiramdam ko ay mag-isa akong lumalaban. Mula kagabi hanggang ngayon, lahat ay hinarap ko ng mag-isa. Pero ngayon, habang nakatayo sa malamig na hangin sa labas ng gusaling ito, habang tinitingnan ang nahihiyang higanteng ito, bigla kong naramdaman na hindi na ako gaanong nag-iisa. Pero hindi ako pwedeng maging marupok sa ganitong pagkakataon. Marami pa akong kailangang ayusin. Liam, huminga ako ng malalim. Salamat sa pagsasabi nito. Pero sa ngayon alam ko, sabi niya. Nasa proseso ka ng annulment. Nakikipaglaban ka kay Miguel para sa shares mo. Ang anak mo dinala sa ER kahapon dahil sa allergy. Tiningnan ko siya. Medyo nanliit ang mga mata. Ang dami mong alam. Namula ulit ang kanyang tainga, pero seryoso ang kanyang boses. Ate, hindi po kita sinusubaybayan. Matagal na po kitang binabantayan nitong nakaraang 3 taon. Hindi bilang isang investor. Tumigil siya, hindi tinapos ang salita. Pero naintindihan ko. Tumango ako. Hindi tumanggi, hindi rin tumanggap. Sinabi ko lang, aalis na ako. Naghihintay si Sofia sa bahay. Umatras siya para padaanin ako. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako. 24 oras bukas ang telepono ko. Naglakad ako ng ilang hakbang, huminto, at lumingon. Nakatayo pa rin siya doon, nakapamulsa. Hinahangin ng hangin ang kanyang coat, ang kanyang 6'2" na taas, sa ilalim ng araw ng taglagas, ay lumilikha ng isang mahabang anino. Liam, po? Hindi ka pa rin pala marunong magsalita hanggang ngayon. Natigilan siya, tapos nakita ko siyang ngumiti. Isang bahagyang ngiti, pero lumambot ang buong anyo niya. Kapag kaharap ka, hindi talaga, sabi niya. Tumalikod ako at mabilis na naglakad papunta sa parking. Ang tibok ng puso ko ay medyo mas mabilis kaysa karaniwan. Pag-uwi, buong gabi akong nasa study. Nagpadala si David ng paunang resulta ng investigasyon. Ang money laundering ni Katrina ay mas malaki pa sa inaakala ko. Hindi lang yung isang shell company. May hindi bababa sa 3 iba pang kumpanya na kumukuha ng pera mula sa kumpanya sa iba't ibang paraan. Sa loob ng 3 taon, ang kabuuang halaga ay lumampas sa 250 milyon. At 250 milyon. Hindi ito maliit na pagnanakaw. Ito ay sistematikong pag-ubos sa yaman ng kumpanya. At imposible na hindi ito alam ni Miguel. Siya ang CEO. Lahat ng gastos na hihigit sa 5 milyon ay kailangan ng kanyang pirma. Hindi lang niya alam. Kasabwat siya. Pero sa kanyang isip, hindi ito krimen. Sa kanyang lohika, ang kumpanya ay kanya. Pwede niyang gastusin ang pera kung paano niya gusto. Pero ang kumpanya ay hindi lang kanya. 30% ay akin. Sumandal ako sa upuan. Nakatitig sa mga numero sa screen. Bigla kong naalala ang tingin ni Francis Gomez sa akin sa meeting. Yung tingin ng sa wakas. Nahanap na ang tunay na may-ari. Bakit ganoon ang reaksyon niya? Maliban na lang kung sa loob ng Cunyo Capital, sinabi na ni Liam sa kanyang team na ang tunay na halaga ng kumpanyang ito ay hindi si Miguel, kundi ako. Kaya ang financing na ito, hindi para sa kumpanya ni Miguel, kundi para sa akin. Hindi ako komportable sa ideyang iyon.
Hindi dahil sa pagiging pinahahalagahan, kundi dahil hindi ko matukoy kung gaano karami sa kabaitan ni Liam ay dahil sa damdamin niya bilang munting isda at kung gaano karami ay dahil sa kalkulasyon ng isang kapitalista. Pero ano man yun, isa siyang baraha na pwede kong gamitin ngayon. Itinabi ko ang aking emosyon at nagpadala ng mensahe kay David. Isampa ang annulment petition bukas. Kustodiya ng anak, hatian ng ari-arian, at ang are 250 milyon na pagnanakaw 3 kaso, sabay-sabay nating isulong. Agad sumagot si David. Roger. Ma'am, bukas, simulan natin ang laban. Madaling araw na nang ibaba ko ang telepono. Tiningnan ko si Sofia. Mahimbing ang tulog. May tira-tirang strawberry cake pa sa gilid ng bibig. Umupo ako sa tabi ng kama niya at dahan-dahang pinunasan ang kanyang bibig. Kahit gaano katagal ang laban na ito, isa lang ang aking hindi isusuko. Hindi na siya muling masasaktan. Sinumang gumalaw sa kanya, lalabanan ko hanggang kamatayan. Kinaumagahan, pagkahatid ko kay Sofia sa kindergarten, tumawag si Miguel. Iba na ang tono niya. Hindi na galit tulad ng dati. Isang bagay na bihira kong marinig sa kanya. Pagsuko. Aurora, mag-usap tayo. Diretsuhin mo na. Pinag-isipan ko buong gabi. Huminto siya. Yung kay Katrina, kaya kong ayusin. Yung mga issue sa pera na sinasabi mo, kaya kong ipaliwanag. Hindi na natin kailangang umabot sa korte. Naghihintay ako sa red light. Miguel, alam mo ba kung ano ang nalaman ko kahapon? Ano? A 250 million. Sistematikong paglilipat sa loob ng 3 taon. Natahimik ang kabilang linya. Kung isusumite ko ito sa mga autoridad, patuloy ko. Ang boses ko ay kasing patag ng pag-uulat ng panahon. Hindi lang annulment at hatian ng ari-arian ang haharapin mo, kundi kasong kriminal. Mas matagal ang katahimikan. Naririnig ko ang pagbigat ng kanyang paghinga. Hindi ito galit. Ito ay takot. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa wakas ay nagsalita siya. Annulment. Ang anak natin, sa akin, ang 30% kong shares, ibalik sa akin ng buo. At ang R250 milyon na ninakaw mo, ibalik mo ang parte ko, ang 175 milyon. Hindi ito negosasyon, pinutol ko siya. Ito ang huling pagkakataon na bibigyan kita ng desenteng pag-alis. Nag-green ang ilaw. Umapak ako sa gas. May 3 araw ka para mag-isip. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka pipirma, wala na sa kontrol ko ang mga abogado. Pinatay ko ang tawag. Sa rearview mirror, ang mga kalsada ng lungsod ay mabilis na nawawala. Tapos na ang pag-arte bilang Ginang De Leon sa loob ng 3 taon. Mula ngayon, ako si Aurora Santos. Si Aurora Santos lang. Hindi umabot ng 3 araw si Miguel. 1 araw at kalahati lang, sumagot na siya. Pero hindi sa pamamagitan ng pagpirma, kundi sa pamamagitan ng pag-atake. Kinahapunan, habang sinusundo ko si Sofia, biglang may lumabas na notification sa aking telepono. Mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline, naka-bold at pula, nakakagulat. Babaeng founder ng isang listed company, may kalaguyo, na venture capitalist. Asawa, labis na nasasaktan. Nakatayo ako sa labas ng kindergarten. Ang hinlalaki ko ay nakabitin sa screen. Hindi ko na kailangang buksan. Alam ko na ang laman. Lumabas si Sofia, tumatalon-talon ang kanyang backpack. Mami, pinuri po ako ni teacher sa drawing ko. Isinuksok ko ang telepono sa bulsa at lumuhod para salubungin siya. Talaga? Ipakita mo kay Mami pag uwi natin. Sa sasakyan, pinanood ko si Sofia ng cartoons sa likod habang binubuksan ko ang artikulo. Tulad ng inaasahan ko, hindi pinangalanan pero ang paglalarawan ay tiyak. Isang founder na may apelyidong nagsisimula sa S at isang bata at sikat na investor na may apelyidong nagsisimula sa C. May kasamang malabong mga litrato. Isa, kuha noong kausap ko si Liam sa labas ng opisina. Isa pa, isang screenshot ng chat na galing daw sa isang kaibigan ni Miguel. Sa chat, sinabi ni Miguel, hindi maganda ang mental state ng asawa ko ngayon, laging late umuuwi. Sumabog na ang comment section. Ganyan talaga, pag babae ang yumaman, nagloloko. Kawawa naman yung asawa, niloko na, pero ang disente pa rin. Baka naman talagang hindi mabuting babae yan? Isinara ko ang comment section. Hindi man lang nanginig ang mga daliri ko, dahil alam ko nang gagawin ito ni Miguel.
Ang isang lalaking sanay na kontrolin ang lahat, kapag naramdaman niyang mawawalan na siya ng kontrol, ang unang reaksyon ay hindi pag-amin ng pagkakamali, kundi paninira sa iba. Kapag nasira na ang reputasyon ko, sa annulment man o sa laban para sa shares, siya ang magmumukhang biktima. Pero may isang bagay siyang nakalimutan. Wala akong pakialam sa reputasyon. Dalawa lang ang mahalaga sa akin, ang anak ko at ang pera ko. Pag-uwi, pinakain ko muna si Sofia. Sinamahan siyang mag-drawing at pinatulog. Nang makatulog na siya, bumalik ako sa study at binuksan ang computer. Nag-log in ako sa sistemang 3 taon ko nang hindi ginagamit. Sa back-end, kinuha ko ang network logs ng opisina ni Miguel. Ako ang nag-set up ng sistemang ito kasama ang lahat ng surveillance permissions. Akala ni Miguel, nang alisin niya ako sa management, tinanggal na rin niya ako sa sistema. Pero hindi niya alam. Ang root access ng sistemang ito ay kinikilala lang ang fingerprint ng iisang tao. Akin. Pagkatapos ng mga 40 minuto, nahanap ko ang kailangan ko. 3 video. Mula sa internal camera ng opisina ni Miguel. Nakalimutan na niya na may camera doon. Na-install noong sinusubukan pa lang ang sistema 3 taon na ang nakalipas. Unang video, si Miguel at si Katrina sa opisina. Ipinagbabalat niya ito ng hipon. Hindi ito basta-basta. Magkaharap sila, tumatawa si Katrina, habang si Miguel ay nakayuko, nagbabalat, at isinusubo sa bibig niya. Pangalawang video, nasa sofa sila. Walang mas malalang nangyari, pero nakasandal ang ulo niya sa balikat nito, at ang kamay nito ay nasa baywang niya. Ang kanilang pagiging malapit ay higit pa sa isang boss at empleyado. Pangatlong video, nakaupo si Katrina sa upuan ni Miguel, nagtatrabaho. Nakatayo si Miguel sa likod. Minamasahe ang balikat niya. May itinuro siya sa screen. Lumapit ito at hinalikan siya sa tuktok ng ulo. Ang mga timestamp. Nobyembre ng nakaraang taon, Marso at Agosto ngayong taon. Halos 1 taon. Solidong ebidensya. In-export ko ang 3 video, in-encrypt, at itinago sa 3 magkakaibang lokasyon. Pagkatapos, nag-text ako kay David. Yung mapanirang artikulo, kasuhan natin bukas. At isumite natin ang 3 video na ito bilang ebidensya sa countersuit. Sumagot si David. Got it. At may good news ako. Inaprubahan na ng SEC ang shareholder inspection rights mo. Bukas, pwede na nating kunin ang lahat ng dokumento. Isinara ko ang computer at sumandal. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana. Miguel De Leon, akala mo ba kapag ginulo mo ang tubig, makakalusot ka? Nakalimutan mo, ako ang nagtayo ng sistemang ito. Bawat tubo, alam ko kung saan patungo. Mas alam ko kaysa sayo. Kinaumagahan, sabay na ipinadala ng law firm ni David ang demand letter at kasong libelo sa opisina ng gossip blog at kay Miguel. Kasabay nito, ipinadagdag ko sa kaso ang isang pahayag. Inilalaan ng nagsasakdal ang karapatang isapubliko ang lahat ng ebidensya. Kung ipagpapatuloy ng nasasakdal ang malisyosong paninira sa media, hindi na magpipigil ang nagsasakdal. Hindi ito pananakot. Kapag inilabas ko ang 3 video, mas mabilis na masisira ang reputasyon ni Miguel kaysa sa akin. Siya ang nasasaktang mabuting asawa? Sige, ipakita natin sa publiko kung paano tratuhin ng mabuting asawa na ito ang kanyang sekretarya sa opisina. 2 oras matapos ipadala ang sulat, tinanggal ang artikulo. Kasabay nito, tumawag si Miguel. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. Mag-usap tayo. Sumagot ako ng 2 salita. Sa korte. Pagkatapos, blinok ko siya. Hindi dahil sa galit. Dahil mula sa sandaling ito, lahat ng aming komunikasyon ay dadaan na lang sa mga abogado. Iyon ang patakaran. At proteksyon. Para hindi na muling magulo ng kanyang mga matatamis na salita o emosyonal na pananakot ang aking mga plano. Ang sumunod na linggo ay naging abala. Sa umaga, inaasikaso ko ang mga papeles ng kumpanya, kinukuha ang mga dokumento, at tinutulungan ang audit team ni David na suriin ang bawat kahina-hinalang transaksyon. Sa gabi, inaalagaan ko si Sofia, nagluluto, nagbabasa ng kwento, at sinasamahan siyang mag-drawing. Naging napakabait ni Sofia sa mga araw na ito, mas malambing pa kaysa dati. Hindi siya nagtatanong tungkol sa ama niya, pero alam kong inoobserbahan niya ako. Sa tuwing may kausap ako sa telepono, titingnan niya ako para siguraduhing kalmado ang ekspresyon ko. Kung nakangiti ako, magpapatuloy siya sa pagdrawing. Kung nakakunot ang noo ko,
Tatakbo siya at yayakapin ang binti ko. Sasabihing, Mommy, huwag ka na pong magalit. Ang kanyang pagiging maunawain ay nakakadurog ng puso. Ang isang 6 na taong gulang ay hindi dapat ganito. Dapat ay malaya siyang umiyak at tumawa. Hindi kailangang basahin ang mukha ng mga matatanda. Miyerkules ng hapon. Nakipagkita ako kay Francis Gomez sa isang coffee shop para pag-usapan ang financing. Sa totoo lang, naging komplikado para sa akin ang financing na ito. Si Miguel ang CEO. Habang isinusulong ko ang annulment, isinusulong ko rin ang isang deal para sa kumpanya niya. Pero sa kabilang banda, hindi lang kanya ang kumpanya. May 30% ako. May karapatan akong magpasya sa direksyon nito. Nang dumating si Francis, may kasama siyang isang tao. Nang makita ko ang matangkad na anyo na iyon na pumasok, natigilan ako. Si Liam Castillo. Nakasuot ng navy blue na sweater, ang manggas ay nakatupi hanggang siko. Hindi siya nakasuot ng karaniwan niyang formal coat, kaya mukha siyang mas bata at hindi gaanong nakakatakot. Ma'am Aurora, ngumiti si Francis. Sabi po ni Sir Liam, personal niyang tututukan ang due diligence na ito. Personal na tututukan? Isang taong namamahala ng bilyon-bilyong pondo. Personal na tututukan ng isang proyektong B-round? Tiningnan ko si Liam. Umupo na siya sa tapat ko. Namumula na naman ang tainga. Pero pilit na pinapanatili ang seryosong ekspresyon. Ate, tawag niya. Mr. Castillo, tumango ako. Pinapanatili ang tono na purong business. Pumunta si Francis sa counter para umorder. Iniwan kaming dalawa. Hindi mo kailangang personal na pumunta. Sabi ko. Gusto ko. Yumuko siya at pinaglaruan ang gilid ng tasa. At may gusto akong sabihin sa'yo. Ano? Pinuntahan ako ni Miguel kahapon. Tinaasan ko siya ng kilay. Para saan? Para pagbantaan kalmado ang tono ni Liam, pero nakita ko ang paghigpit ng kanyang panga. Sabi niya, kung makikialam pa ako sa pamilya niya, sisirain niya ang kunyo capital sa syudad na ito. Napangisi ako. Kilala ko si Miguel. May mga koneksyon siya. Oo. Pero para sirain ang isang top-tier venture capital firm na may higit sa R150 bilyong pondo? Wala siyang kakayahang gawin yon. Anong sinabi mo sa kanya? Tumingin sa akin si Liam. Ang kanyang mapusyaw na mga mata ay biglang nagkaroon ng talim na hindi ko pa nakikita dati. Sabi ko, Sir Miguel, iminumungkahi kong suriin mo muna ang sarili mong mga libro bago ka magbanta sa iba. Kung hindi, ang susunod na kakatok sa pinto mo ay hindi ang abogado ng asawa mo, kundi ang NBI. Tinitigan ko siya sa loob ng 2 segundo at hindi ko napigilang mapangiti. Hindi yung tawang malakas, kundi isang ngiti ng kapanatagan. Bakit ka tumatawa? Tanong niya. May halong ka ba? Wala naman, uminom ako ng kape. Naiisip ko lang, lumaki na pala si munting isda. Marunong ng mangagat, na mula ang buong tainga niya hanggang leeg. Isang 6'2" na lalaki, tinawag na munting isda, at nagkaganyan. Nakakatuwa ang pagkakaiba. Nang bumalik si Francis na may dalang kape, nakita niya ang amo niya sa ganoong estado, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maipinta. Sa sumunod na kalahating oras, pinag-usapan namin ang financing. Si Francis ay nagtanong ng ilang teknikal na bagay, at sinagot ko isa-isa. Si Liam ay nakikinig lang. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga napaka-propesyonal at matatalas na katanungan. Ang kanyang husay sa negosyo ay talagang kahanga-hanga. Pero sa tuwing titingnan ko siya, mabilis niyang iniiwas ang tingin at nagpapanggap na nakatingin sa labas, parang isang high school student na nahuling sumusulyap sa crush niya. Pagkatapos ng meeting, naunang umalis si Francis. Magkasunod kaming lumabas ni Liam. Ate, tawag niya. Huminto ako at lumingon. Yung artikulo, kung kailangan mo, pwede kong pabilisin ang pagtanggal niyan sa platform. Wag na, sabi ko. Nakademanda na. Hayaan na nating dumaan sa proseso. Tumango siya at natahimik, na parang may pinag-iisipan. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Okay lang ba si Sofia? Tiningnan ko siya. Narinig ko ang nangyari sa allergy niya, mahina ang boses niya. Siguradong natakot ang bata. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay mas tumagos sa puso ko kaysa sa lahat ng sinabi niya dati. Okay lang siya, sabi ko. Mas matapang siya kaysa sa inaakala ko. Mabuti, tumingin siya sa ibang direksyon, pero nakita ko ang bahagyang pagkurba ng kanyang mga labi, isang ngiti ng ginhawa. Aalis na ako,
Ate, sa weekend, kung may oras kayo ni Sofia, may bagong bukas na ocean park. May dolphin show daw. Baka magustuhan ng mga bata. Pagkatapos niyang sabihin yon, parang nanigas siya, na para bang ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tiningnan ko ang kanyang kabadong anyo at naalala ko ang batang lalaki na nakaupo sa isang sulok 15 taon na ang nakalipas. Ganoon din siya noon. Gustong lumapit, pero takot. Tatanungin ko si Sofia, sabi ko. Kumislap ang kanyang mga mata. Sumakay ako sa kotse. Sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatayo pa rin doon, nakapamulsa. Ginulo ng hangin ang kanyang buhok. Pinaandar ko ang sasakyan. Hindi na pwedeng tumingin. Hindi ito ang oras para sa pag-ibig. Pero, inaabangan ko ang weekend. Ang isiping iyon ay medyo nakakainis. Huwebes ng hapon, nagkaroon ng problema. Nang sunduin ko si Sofia, kinausap ako ng guro. Ma'am Aurora, may gusto lang po akong sabihin. Kaninang tanghali, may isang babae na nagpakilalang tita ni Sofia ang sumundo sa kanya. Kayo daw po ang nag-utos. Tiningnan namin ang pick-up card, pero hindi tugma ang impormasyon, kaya hindi namin siya pinayagan. Biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. Anong itsura niya? Mga 20s, mahaba ang buhok, makapal ang makeup. Ang pangalan daw niya ay Katrina Reyes. Nanggaling ang boses ko sa pagitan ng mga ngipin. Opo, yun nga po. Nanginginig ang mga daliri ko. Hindi sa takot, sa galit. Isang galit na umaakyat mula sa aking gulugod. Isang galit na gustong mambasag. Si Katrina. Naglakas loob siyang sunduin ang anak ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang boses ko. Ma'am, simula ngayon, bukod sa akin, at sa yaya naming si Manang LV, sinumang sumundo kay Sofia, huwag ninyong papayagan, kahit pa ang ama niya. Sige po, sige po. Ia-update po namin agad ang sistema. Tumango ako at pumasok sa classroom. Nakita ko si Sofia na naglalaro ng building blocks. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Mommy, look, I made a castle. Lumuhod ako at niyakap siya, medyo mahigpit. Mommy, you're squeezing me, sabi niya. Binitawan ko siya at pilit na ngumiti. Halika, ipakita mo sa akin ang castle mo pag-uwi. Sa sasakyan, tinawagan ko si David. Pinuntahan ni Katrina si Sofia sa school. Narinig kong nagmura si David sa kabilang linya. Pananakot yan. Alam ko. Magre-report ka ba sa pulis? Nag-isip ako. Sa ngayon, hindi muna. Pero ihanda mo ang application para sa temporary protection order. Kung may gagawin ulit silang paglapit kay Sofia, gusto kong korte na ang umaksyon. Sige, at yung 3 video mo, sa tingin ko, pwede na nating isaalang-alang na maglabas ng isa. Paano? Malinaw ang diskarte ni Miguel. Maninira sa'yo, at gagamitin si Katrina para takutin ka. Akala niya, dahil iniingatan mo ang pangalan mo, hindi mo papalaki ng gulo. Pero kung maglalabas ka ng isang video, kahit yung pinakamahinahon lang, agad na babaliktad ang opinyon ng publiko. Natahimik ako. Pag-iisipan ko. Hindi ako pinilit ni David. Ikaw ang magdesisyon. Basta wag kang magpapatalo ng matagal. Pagkatapos ng tawag, nanatili ako sa sasakyan. Sa rearview mirror, si Sofia ay nanonood sa tablet. Alam kaya niya na sinundo siya ni Katrina? Natakot kaya siya? Hindi ko alam. Wala siyang sinabi. Marahil ay maayos itong nahawakan ng guro. O marahil, itinago na naman niya ang takot niya. Ano man yon, dumudurog ito sa puso ko. Gabi, pagkatapos kong patulugin si Sofia, nag-text ako kay Liam. Ewan ko, gusto ko lang. Tungkol sa Ocean Park, sabi ni Sofia, gusto niyang pumunta. Ang sagot ay dumating agad, na para bang hinihintay niya ito. Sige, Sabado 10 AM, susunduin ko kayo. Pagkatapos, may isa pang text. Anong kotse ang gusto niyo? Para komportable kayo, gagamitin ko yung mas malaki. Isa pa, may partikular ba siyang gustong makitang hayop? Para ma-check ko ang schedule. Isa pa, kumakain ba siya ng ice cream? May nagbebenta yata sa loob. O ako na lang ang magdadala? Maraming additives ang mga tinda sa labas. Ang 4 na mensahe ay sunod-sunod. Nai-imagine ko siyang nakaupo, hawak ang telepono, at kinakabahang naghihintay ng sagot. Isang 6'2" na bilyonaryo, nag-aalala sa additives ng ice cream para sa isang 6 na taong gulang na bata. Nag-type ako ng sagot. Relax ka lang. Dadalhin lang natin ang bata para manood ng isda, hindi para makipag-meeting sa investor.
Pagkatapos ng 5 segundo, hindi ako kinakabahan sa meeting. Sa inyo, kinakabahan ako. Tinitigan ko ang text at ipinatong ang telepono sa mesa, nakataob. Bawal nang mag-usap. Baka bumigay agad ang puso ko. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod, ang daloy ng mga sasakyan. Naalala ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas. Gigising ng 5:30 a.m. para ipagluto si Miguel, ihahatid si Sofia, maglilinis ng bahay, maghahanda ng tanghalian, dadalhin si Sofia sa klase, at hihintayin si Miguel na umuwi, isang taong laging umuuwi ng hating gabi, minsan may lipstick sa kwelyo. Nilunok ko lahat ng pagdududa at insecurities. Sinabi sa sarili na busy lang siya, hanggang sa dumating ang plato ng balat ng hipon at nawala ang bisa ng lahat ng pampamanhid. Biyernes, nagbalita si David. Hindi lang ayaw pumirma ni Miguel, nag-file pa siya ng conjugal property freeze sa korte para daw maiwasan kung malisyosong ilipat ang kanilang mga ari-arian. Natawa ako. Sino ba ang tunay na naglilipat ng ari-arian? Siya. Pero inunahan niya ako. Kung aaprubahan ng korte ito, malilimitahan ang pondo ko. Anong gagawin natin? Tanong ko kay David. 2 paraan. Una, labanan natin. Mag-file din tayo ng freeze sa assets niya. Pangalawa, yung ebidensya ng AE 250 milyon, isumite natin sa NBI. Kapag naging kasong kriminal na, lahat ng assets niya ay i-freeze ng gobyerno. Mas matindi yon. Masyadong matindi ang pangalawa, sabi ko. Kapag nakulong siya, babagsak ang kumpanya. At kailangan ko pa ito. Gawin natin ang una. Pero, huminto ako. Maglabas tayo ng isang video. Alin doon? Yung nagbabalat ng hipon. Yung pinakamahinahon. Sapat na ba yon? Oo, hindi ko pa siya kailangang patayin ngayon. Kailangan lang niyang maramdaman ang sakit at malaman kung anong hawak ko para kusa siyang umatras. Sigurado kang hindi ka nagiging marupok? Hindi, sabi ko. Kinokontrol ko ang tiyempo. Madaling suntukin ang tao hanggang mamatay. Pero ang makuha ang gusto mo habang sinusuntok siya, kailangan ng tamang diskarte. Kinagabihang iyon, ang video ni Miguel na nagbabalat ng hipon para kay Katrina ay na-upload sa internet. Sa loob ng 1 oras, libo-libo ang shares. 2 oras, nag-trending. Ang opinyon ng publiko ay iisa. Hindi ba? Yan yung nag-post na niloko siya ng asawa? Siya pala ang may kalaguyo sa opisina. 11 p.m., sigurado akong nakita na ni Miguel. 11:08 p.m., nag-forward si David ng text mula sa abogado ni Miguel. Handa nang makipag-ayos si Sir Miguel tungkol sa annulment, pero may kondisyon, alisin ang video. Sumagot ako kay David. Sabihin mo, may 2 pa akong video. Bawat araw na pagkaantala, maglalabas ako ng isa. Kalahating oras pagkatapos, sumagot ulit ang abogado ni Miguel. Pumapayag si Sir Miguel na pag-usapan ng kustodiya at hatian ng ari-arian. Mag-set ng petsa. Ibinaba ko ang telepono. Malapit na anak. Malapit nang matapos. Sabado, 9:45 a.m. Tumunog ang doorbell. Si Sofia, suot ang kanyang dolphin t-shirt, ay tuwang-tuwa. Mami, andyan na po ba yung uncle na manonood tayo ng dolphin? Pagbukas ko ng pinto, si Liam, nakasuot ng puting hoodie at jeans, parang college student. May dala siyang 3 kahon ng handmade ice cream. Tiningnan ko ang ingredients. Sabi niya, hindi makatingin sa akin. Walang artificial flavorings. Strawberry, mango, chocolate. Hindi ko alam kung anong gusto ni Sofia, kaya binili ko lahat. Sino po kayo? Tanong ni Sofia. Lumuhod si Liam. Kaibigan ako ng mami mo. Pwede mo akong tawaging Tito Liam. Ice cream po ba yan? Tanong ni Sofia. Oo. Anong gusto mo? Strawberry. Inabot ni Liam ang ice cream. Yung mango. Para sayo. Sabi niya sa akin. Saan yung sayo? Akin yung chocolate. Naramdaman kong namula ang pisngi ko. Sa Ocean Park, si Liam ang laging nakasunod kay Sofia. Tinitiyak na ligtas siya. Nang mag-umpisa ang dolphin show, binigyan niya si Sofia ng shawl na may burda ng dolphin. Tito Liam, nakapanood ka na po ba ng dolphin dati? Tanong ni Sofia. Hindi. Ito ang una, sabi ni Liam. Ang tingin ay mabilis na dumaan sa akin. Dahil sabi ng mami mo, gusto mong manood. Ngumiti si Sofia. Sa susunod po, gusto kong manood ng penguin. Isasama niyo po ba ako?
Natigilan si Liam. Pagkatapos, sinabi niya ng may paos na boses. Basta payag ang mami mo, kahit kailan, isasama kita. Ang pader na itinayo ko sa puso ko sa loob ng 3 taon ay nagsimulang gumuho. Pauwi, nakatulog si Sofia sa sasakyan. Pagdating sa baba, hindi agad ako bumaba. Liam, sabi ko, salamat sa araw na ito. Walang anuman, masaya ako. Munting isda, tawag ko sa kanya. 15 taon na ang nakalipas, hindi utang na loob ang dahilan kung bakit kita tinulungan. Kaya hindi mo kailangang bayaran yon sa ganitong paraan. Hindi ito pagbabayad ng utang na loob. Mariin niyang sabi. Ate, 15 taon na ang nakalipas. Doon nagsimula ang paghanga ko sa'yo. Pero hindi iyon ang lahat. Sa loob ng 15 taon, pinanood kita. Akala ko, huli na ako. Pero ngayon, malaya ka na. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Natahimik ang sasakyan. Hindi ako sumagot. Ang tiwala ko sa pag-ibig ay halos naubos na. Kailangan ko ng panahon. Sabi ko. Maghihintay ako. Sagot niya. Lumipas pa ang 1 linggo, at sa wakas, pumayag si Miguel na makipag-usap. Hindi dahil nagbago ang isip niya. Dahil sa video, 2 kliyente ang kumalas at hinihigpitan na siya ng bangko. Sa mediation room ng korte, mas payat si Miguel. Aurora, sabi niya. Alam kong marami akong pagkakamali, pero bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tiningnan ko siya. Miguel, kung kinain ni Sofia ang hipon na yon at na-ICU siya, sa tingin mo ba sapat na ang sorry mo? Hindi mo kami itinuring na pamilya. Mga gamit lang kami na gagamitin kapag kailangan. Hindi iyan nare-resolba ng sorry. Sa huli, pumirma siya sa annulment papers. Ang kustodiya ay sa akin, ang shares ay sa akin, at ang alimanta 55 milyon ay babayaran niya sa 3 installment. Paglabas ko sa korte, nakakasilaw ang sikat ng araw. Dumaan ako sa isang flower shop at bumili ng isang bungkos ng sunflowers. Gabi, nag-text si Liam. Narinig kong tapos na. Congratulations. Pagkatapos, isa pa. Hindi kita sinusubaybayan. Sinabi lang sa akin ni Francis. Napangiti ako. Sumagot ako. Pakiramdam ko, para akong nakaahon mula sa ilalim ng dagat at nakahinga sa unang pagkakataon. Sumagot siya. Hindi na kita hahayaang lumubog ulit. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang pera mula sa Cunyo Capital ay pumasok at ang una kong ginawa ay linisin ang lahat ng shell companies na itinayo ni Katrina. Tinangka niyang tumakas, pero naharang siya sa airport. Lumuhod siya at umiyak. Si Miguel naman, matapos ang annulment, ay mabilis na bumagsak. Nawala ang suporta ko at ang mga bagong investor ay mga tao ni Liam. Napilitan siyang umalis sa kumpanya. Makalipas ang ilang buwan, ang ama niya ay naimbestigahan sa tax evasion at ang buong imperyo ng pamilya De Leon ay gumuho. Hindi ko ito sinadya. Sadyang bulok na ang pundasyon nila. Tinanggal ko lang ang suporta ako. Dumating ang unang ulan ng Disyembre. 7 taong gulang na si Sofia. Ang paborito niyang gawin tuwing weekend ay lumabas kasama si Tito Liam. Isang gabi, paglabas ko sa opisina ang gusaling ito ay nakapangalan na kay Aurora Santos. Nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Liam. May dalang payong. Ang ulan ay bumabagsak sa kanyang balikat. Bakit ka nandito? Tanong ko. Umulan, sabi niya, na para bang iyon na ang lahat ng dahilan. Kanina ka pa? Kalahating oras na. Hindi ka nilalamig? Ngumiti siya. Hindi na ngayon. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Walang nakakapasong init. Tanging isang banayad at malinis na kinang. Liam, sabi mo, ipagbabalat mo ako ng hipon? Natigilan siya. Hindi ko sinabi yan. Kung ganon, ako na ang nagsasabi para sa'yo. Inabot ko ang kanyang manggas. Sa susunod, ipagbalat mo ako ng hipon. Ibinaba niya ang tingin sa aking kamay. Tapos sa akin. Ang apoy sa kanyang mga mata, na 15 taon niyang itinago, ay sa wakas pinayagang magliyab. Hindi siya sumagot ng oo. Inilipat lang niya ang payong sa kabilang kamay, at ang kanyang malayang kamay ay ipinatong sa akin. Mainit, patuloy ang ulan, tahimik ang syudad. Nakatayo ako sa ilalim ng kanyang payong. Ang palad ko ay yakap ng kanyang init. Naalala ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas.
nakatayo sa anino ni Miguel. Malayo na siya. Halos hindi ko na matandaan ang kanyang mukha. Ang Aurora na nakatayo dito ngayon, matatag ang mga paa sa lupa, may payong sa itaas, at may isang taong handang maghintay sa gitna ng ulan para lang sunduin ako. Sapat na ito.